Sir, mukhang ano kanina, mukhang masayang usapan nyo kanina. I understand that, well, among other things, you were at least initially proposing na ipa-summon o ipa-testify, ipatawag yung mga mga head ng kanya-kanyang panel sa BICAM, ang Senado at ang Kongreso, in this case, Zaldico and Grace po, to talk about paano nagkaroon ng insertion, saan galing ang mga insertions. Ano na po nangyari doon? Dinifer ko muna yung aking motion. We were prevailed upon kasi sinasabi nila ang issue is yung mga ghost projects. Yung issue ko naman kasi nung tinanong ko nag-interpellate ako kay former Secretary Bonoan, tinanong ko sa kanya yung budget process, pagkatapos kung magkano yung nadagdag sa budget ng DPWH na hindi galing sa NEP at wala silang kinalaman. Sabi nila, mga 180 billion yung hindi nila alam kung saan ang galing. Flood control projects to, meron ba to? Tinanong ko kung may ECC, hindi nila alam. So, sabi ko, the only persons who can clarify this is the committee heads, Senate Finance Committee head, Senator Grace po, and Congressman Saldico. Dahil kung may mga insertions, ang nagproseso nito, yung kanilang mga committee. Yes. So, ngayon, nag-suspend, tapos ang sinasabi nila, patapusin ko daw muna yung mga contractors, para then we can discuss it again. So, after a lengthy debate, I agreed to defer my motion. Sabi ko nga, they're just prolonging their agony. But what do you hope to uncover there, or at least what do you hope to discover in that motion? Kung sino ang may pakana ng insertions, kung sino mga congressman, senator? Kung sino yung mga proponents ng mga insertions. Upang sa ganon, makita natin kung yung mga insertions na ito ay actually, ang purpose ko by calling them is not only 2025 but 2024 and 2023 GAA. Kasi maraming mga ghost projects nasa 2024. Hindi pa tapos kasi yung 25. So hindi pa natin masasabing ghost project na delayed na implementation. So ang tanging makakapag-clarify nito ay yung both committee heads. So ang sabi naman sa akin, they will not object in inviting them. So sige, kung department, okay naman. Kung may relasyon ba yan doon sa nire-raise dati pa ni Congressman Toby Chanco tungkol doon sa minutes ng small committee? Yeah, of course, kasi wala nga yung minutes ng small committee. Kaya nga kailangan talaga malaman natin from the House Committee on Appropriations Chairman, kay Congressman Saldi. Ano yung na-add during the small committee, ano yung na-add during the BICAM. Yan yung dapat na maliwanagan. In relation do sa kanilang balitaktakan kanina, halimbawa yung kay Toby Chanco, kay Ungab, tsaka kay Janet Garin, what was that about, Congressman? And that's about my motion. Okay. Yung I have the floor. You may have the floor. Yung I have the floor. Ganon. Ako, I have the floor map. Congressman, confirm na ba yung ano? Para ma-explain ko. Kami sa minority, nag-start si Congressman, si Representative Chel Diokno. Sinabi niya that before we can investigate, we should have a full disclosure of labas ng baraha. Whether kami mga congressman, may mga construction business kami, meron kaming sa gobyerno. So, na-aprobahan naman yung motion niya. So, nag-move ako to adjourn. Kasi we cannot fully disclose in one day. Maybe we will need a few days to have a written disclosure of our interest. Kasi kung may interest kami, dapat hindi kami participate, especially sa committee report, hindi kami dapat maging bahagi kung meron kami interest sa construction business.
At si Congressman De Lima naman, si Representative Laila, a fellow minority, ang sa kanya naman, hindi na dapat kami mag-imbestiga since the President is already convening a independent investigation. Yes. Congressman, confirmed na ba na talagang walang minutes yung small committee? Kasi parang yan yung lumalabas na pagkaintindi namin noon, wala daw minutes kasi doon na lang sa yung nasa appropriations na. Talaga bang walang minutes? Both the small committee and the BICAM dapat talaga i-disclose natin kung ano yung nangyari doon. Sino yung mga proponents? Yun naman ang importante, sino yung proponents? Yes. Yung mga... Pero hindi ba, lang yan, Congressman, kapag ganyan, puro oral lang, hindi na sinusulat kung sino yung nagpo-propose? Dapat may committee. Meron. So alam na natin, Congressman, kung nasa na si Congressman Saldico, kasi ang balita namin, I think he went abroad. Pero nakabalik na ba siya? Is he here in the Philippines? Wala po akong knowledge. But by any chance, have you seen him in the plenary or in Congress? Oo nga, nakikita niyo ba siya? Itong past few weeks dito nakikita. Saka can you, tama yung sinusundan din yun ng mga tao, yung exchange kanina. Pwede nga bang imbitahin ng committee nyo yung isang member ng House as a resource person na actually medyo hindi resource person kalalabasan nun considering the nature of the deliberation Hindi, Pwede ba siyang imbitahin? Para sa akin po, napaka-importante ng credibility ng institutions. At napakaliwanag po nung sinabi ng chair, si Congressman Terry Ridon, we will spare no one. Even senators and representatives. We cannot call a member of the House, you cannot invite. Hindi naman call, actually invite. Shed light, walang papupuntahan yung investigation. So you're confident na So sir, titiwala kayo na in the end ipapatawag ang mga senador at congressman na involved? Is that what you're saying? Do you have a guarantee on that? Not necessarily involved in the ghost projects. Sinasabi yes, sir. We should invite them to shed light as the chairpersons. Opo. As chairperson of the Committee on Appropriation and chairperson of the Committee on Finance of the Senate. Nangyari dito sa BICAM at dito sa small committee, sino yung mga proponents at para saan ba ito, saan nanggaling yung program of work, paano lumabas yung mga proyekto na ito, ito ba ay dumaan sa pag-aaral. Kasi, di ba yung National Expenditure Program, yan ay pinopropose ng bawat departments, dumadaan yan sa isang mahabang proseso. In fact, nag-start yan January para i-vet yan ng district engineer, ng regional offices, tapos ng planning, tapos darating yan sa DBM, tapos aprobahan yan ng kabinete. Ganyan yung process ng budgeting. Pagdadaan yan sa House, sa hearing, kung may amendments, merong pwedeng mangyari yung amendments. Pero yung bigla na lang may lumabas na ganito kalaking budget. Unprecedented to in the history of our country. In 2023, ang nadagdag ang nabawas sa President's budget is about 200 plus billion. In 2024, 400 plus billion. In 2025, 373 billion. Unprecedented to. Natatandaan ko sa maraming presidente, hindi mapayag na ganyan. Di baling ng panahon ni GMA, di baling magkaroon tayo ng reenacted budget, basta hindi mababawasan yung pinopost nila. Kay Pangulong Pinoy, mawalan lang ng 1 billion noon. Nako, Diyos ko, patakot-takot na usapan niya. Alam na alam yan ni Secretary Ronald Llamas. Paano kung tumanggi, Congressman? Halimbawa, she's a former senator now, civilian na siya. Paano kung tumangging humarap sa inyo? Hindi na siya covered ng parliamentary courtesy. She cannot invoke it. Pwede ba siyang i-cite in contempt kung hindi siya sisipot sa inyo? Ayoko po pangunahan. Sabi ko, ayoko pangunahan. I know that Senator po
is very ang alam ko naman yung reputation niya okay naman. So ang sa akin naman, honest to goodness, na meron siyang venue para paliwanag kung ano yung nangyari sa BICAM. Kong, nag-agree ka ba doon sa sinabi ni Congressman Ungab kanina na this is the worst budget in history? Well, sabi ko nga may investigation. Ayoko naman mag-prejudge. Ayoko naman mag-prejudge. So let us wait for the... Ano nangyari dun sa mga insertions? Saan nanggaling yun? Baka naman merong talagang pangangailangan yung bansa natin dun sa... At baka naman may mga pag-aaral sa mga proyekto na yon. Baka merong emergency need for... So I don't want to prejudge because since we are investigating. Pero ang sinasabi ko lang, 2023-2024, nabawasan na tayo ng 200-400 billion. Tingin ko rin may pagkukulang din yung DBM at yung Department of Finance. Dapat binantayan na nila itong 2025 na hindi mababawasan ng ganito kalaki. Kasi President's budget. So hindi na to, pagka ganyan kalaki na bawas, hindi na to President's budget. Parang nangyari nito, Congressional budget. Yes, sir. Pero sir, how do you propose that we treat the issue of your colleague Congressman Zaldico? With these issues that we are talking about, number one nga yung insertions doon sa BICAM at sa small committee. Number two, of course, yung SunWest, which he founded, had 10 billion pesos in projects in the last few years. While he was Appropriations Committee Chairman. And his brother, Christopher Ko, had Hightone Construction Man with 4.6 billion in projects. How do you think Congress should deal with these issues? So many issues on the table with regard to your colleague who also happened to have been the Appropriations Committee Chairman. We respect Congressman Zaldico, pero for the sake of the institution, I think it's his responsibility to explain. So I will leave at that. Napakalaking responsibilidad yan para kay Congressman Zaldico, hindi lang para sa kanyang sarili, pero para sa institusyon ng mababang kapulungan. Congressman, in the meantime, merong proposal si Senator Panfilo Lacson para daw wala ng insertion, i-adopt na lang daw ng Kongreso yung National Expenditure Program. Hindi naman po maaari. Anong tingin yung mood ng Anong tingin yung mood sa House lang? May pagkakamali naman at may pag-aabuso ng executive. Di ba wala naman ang karapatan balance ang legislative department? Power of the purse. Yes. At pero kung checks and balance lang namang, di ba? Bibigyan ko ng example na ito, maliit na bagay pero napakalaking impact kung hindi magsasama sa budget. For example, dyan sa C3 Road going to the pier, ang gaha dyan hanggang dibdib. So naabala yung mga trailers, trucks papuntang pier. So ang laki ng impact sa economy natin. Pagbaba mo sa Skyway, yung baha din, hindi makababa. Pero magbabayad ka ng toll tapos hindi ka makakababa. So wala yun sa National Expenditure Program. Dahil siguro noon ayaw pumayag ng PNR na itaas yung release ng tren. Kinausap ko si Secretary Vince Bison, sabi ko baka pwede natin itaas yun. Pumayag siya. So wala yung pondo, pero kung mapopondohan ngayon, hindi na tayo maghihintay ng 2 taon para mabigyan ng solusyon yung isang maliit na proyekto na napakalaki naman ang impact sa ating gobyerno, sa ating pamayanan. So, kaya nga dumadaan sa hearings that makikita yung pagkakamali, makikita yung pagkukulang. Pero at the same time, hindi naman siguro ganyang kalaking pagkakamali na 1 trillion pesos plus yung nabawas in 3 years of President budget. Actually, Congressman, ang proposal ibigay daw, kasi mag-aano yan, di ba? That's over several months, sinahanda yung NEP. Kumukuha sila ng input sa mga local officials, sabi nila, pwede ba kami na lang ang mag-i-input, ibibigay sa national government
kung ano yung mga proyekto namin, tapos yun na yung NEP. Ibig sabihin actually, tatanggalan yung mga lawmaker ng Hindi, power na alam niyo po, mag-insert. alam mo yan, yun ang unang-unang napakamali. Bakit? Yung maraming local governments, wala namang technical capability. Kaya nga may mga district engineering district, kaya nga may engineering district na may mga professionals, may mga experts, para sila yung mag-propose. Kung local government yan, hindi lalong wala. Hindi naman lahat ng local government. Sabi nyo nga, yung local government for good governance, ilan ang miyembro yan? 200. Ilan ang local government units sa Pilipinas? 1,000 plus. So, 1.5. saka yan, pag-aawayin na natin yung mga legislators, saka yung mga congressman. Hindi hindi yan solusyon. Yan lalo pang magko-complicate ng problema yan. Kung pinadaanin nyo yan kung sinasabi nyo may tongpat sa engineering, may tongpat sa kongreso, pag pinadaan nyo yan sa local government, may tongpats na naman sa local government, lalong kawawa yung mga kontrakto. Sir, I understand what you were saying kanina about the case of Saldico, that it is his responsibility to explain at malaking responsibility yan for him. But my question also has to do with do you think Congress should require a response from him, or will it, kasi minsan I don't know if how often do legislators require their colleagues to be grilled by each other? So my question is, do you think that he should be forced to respond to the allegations and the assertions and the insinuations against him, or do you think it should just be left to him? Well, hindi pa naman na siya iniimbita eh. So, siguro, we should deal with that problem. Kung inimbita natin, hindi siya nagpunta. Malay naman natin, kung inimbita natin, nagpunta siya, di wala nang problema. On a different note, Kong, interested lang ako dun sa, may mga flood control projects ba sa Caloocan? Yes. Bago kayong kongresista ngayon eh. Inikot ko na lahat. So may mga nakita ka bang mga goals or mga below quality na flood control? Pinaimbestigahan mo na ba? Inikot ko na, marami ako nakita na hindi ko masasabi na below quality, ang masasabi ko mali. Mali yung problem. Solve the problem. Hindi below quality pero mali. 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 I mean, anong ibig sabihin yan, Ronald? Gumawa ng maraming kanal, ayos naman yung kanal. Pero wala namang pupuntahan yung tubig. Walang outlet. So hindi siya below quality. Maganda yung kanal, walang outlet. Kasi yung mga outlet, lahat plug, lahat punong-puno ng basura, lahat punong-puno ng burak. So kahit marami pang kanal yan, wala rin pupuntahan, bababa. So hindi siya below quality, mali lang. Mali. But are you aware, sir, if these projects were proposed by, for example, the DPWH or galing sa NEP ba to, o ito in-insert lamang? Mayor. Galing sa NEP, yung karamihan ay galing sa National Expenditures Program. Ibig kong sabihin, may pagkukulang pagdating dun sa engineering district, o maaaring may mga request yung mga local government, yung congressman na sinusunod nila kahit mali. Kumusta ngayon yung flooding sa Caloocan? Meron, affected kayo ng di ba? Yung dagat-dagatan flood control, yung na mukhang defective. Well, hindi defective, kundi may problema ngayon. And alam ko, pag mag-high tide lang dyan sa Malabon na Botas, apektado rin ang Caloocan, di ba? Yes. Yung baha. Actually, So, kumusta siya ngayon? Yung pagbaha naman, hindi lang yung dahilan yung high tide. Even Quezon City, punta ka sa Mother, punta ka sa Pero baha, alam niyo kung anong problema? Sinabi ko na. Ang problema natin sa Metro Manila, hindi lang flood control. We have the worst solid waste management system in the world. Every day, ang hindi nakukuha ang basura ay 5,000 tons. According to the studies, that's 150,000 tons a month, 1.8 million tons na nakaklag dun sa ating mga waterways. And the best master plan for flood control is to restore the natural waterways. Yan yung natural na daluhin ng tubig palabas ng dagat .
Ang problema, puno ng basura, puno ng burak, dahil dyan sa mga anomalya sa flood control, hindi pinopondohan ng DPWH for the last 10 years yung dredging ng mga natural waterways. Punong-puno ng basura yan dahil sa corruption din sa koleksyon ng basura local governments dito sa Metro Manila. Kong, Oo. may proposal ba kayo paano pigilan ng high tide? Hindi, siyempre, yung floodgate. Dike, Floodgate. Ang problema sa floodgate, levy. dahil sa dami ng plastic waste. Pagka umulan, dali yan sa bomba ng floodgate. Kahit gaano kalakas yung bomba mo, pag pinasukan niya ng Toretto, lahat ng plastic masisira. Yan kaya laging sira yung ating mga floodgates. Yun yung problema, basura. Alam mo ba, in 2000, yung mga scientists, dahil nababahala na sila sa plastic waste sa mga oceans of the world, ang findings nila, 37% of plastic waste polluting our ocean in the world comes from the Philippines. Ganyang kababoy yung ating solid waste management system. Yung India, 12%. Yung China, 7%. Ang US, 0.3%. The rest of the world, 8%. Pilipinas, 37%. Kaya hindi babaha ang Metro Manila kung hindi natin mariresolve yung problema ng solid waste. Sikat tayo. Ayan, naging number one tuloy tayo. Sikat tayo sa mundo. Pero anong proposal nyo, Kong, tungkol sa waste management? Dahil alam ko, bawal sa atin ang incineration, di ba? Well, wala ka nang paglalagyan ng landfill eh. Meron paglalagyan. Ayaw lang, yung sinasabi ko, yung MMDA, matagal na may mga plano pero hindi na-implement. Kasi yung contractors ng basura, sila rin yung may-ari ng dump sites. Yung San Mateo dump site, 19 hectares lang yan. Mahigit 20 years na ginagamit, punong-puno na yan. Ba't hindi napupuno? Kasi yung basura dyan, dumadaloy sa ilog, sa San Mateo, papunta sa Laguna Lake. Kaya yung Laguna Lake, talaga namang silted na. Tingnan nyo yung quality ng water, talagang basura na. Corruption din yan. Sir, balik ako ulit kanina. May napagkasunduan ng Infracom na bawat congressman na member ng Infracom gagawa ng undertaking to disclose their financial and pecuniary interest in any of the contracts that you will be investigating. Kaya po, from what you had seen kanina, from the people who were assembled there in front of you, including your colleagues, ilang porsyento ng members ng Infracom ang mukhang may sabit dyan? Hindi ko po masasabi yung porsyento. Alam ko po, meron. Pero hindi ko alam kung gaano karami. So mabuti na rin yun dahil ang decision ng Infracom, dahil doon sa suggestion ni Representative Chel Jokno, in 5 days, we will have to submit a written full disclosure of our pecuniary interest. Kung sakaling hindi mag-submit. Congressman, sila Shell Jokno, naglabas na ng mga sala nila, yung members ng Akbayan. Kumusta yung reaction ng mga congressman? Meron na rin bang mga ibang nagsunuran? Wala pa po akong alam na may nagsunuran. At ngayon ko lang nalaman po sa inyo na naglabas na sila. Yan tatlo. Yung apat may apat na. Editorial ng Philippine Star, Kong Elise. Editorial ng Philippine Star. Apat po yung naglabas na sa House. At nananawagan sila sa mga colleagues nila. Baka naman daw, gusto nyo rin. Pwede naman po, wala namang problema dahil public records naman yan. So, wala namang problema. Hindi ko lang nabasa yung Philippine Star editorial dahil mas madalas ko pinapanood si Ronald Llamas. Talaga may ganun eh. May hugot pa eh. Pero may campaign manager ka na, Ronald. Kong, paano pag yung member ng Infra Committee ay hindi mag-submit ng kanilang, yung hinihingi sa kanila? Ano mangyayari? They will have to inhibit from participating in the investigate. Okay, sir. That's if they do not submit. Pero what if in their disclosure, there is a connection, there is an interest
are they also required to inhibit or that's optional? Hindi, yan po yung ano namin, yung panawagan namin na kung mas maganda na kung meron ka namang interest, huwag ka na mag-participate. Para naman sa institution, maging credible naman yung investigation. Yes, sir. That makes sense. Pero may napagkasunod ba kayong ganun or hindi pa napag-uusapan? Suasion ba yan? Suasion ba yan? O ano yan, Kong? Obligatory ba yan? Mandatory ba yan? Or Obligatory yung optional? submission o yung full disclosure. Pero doon sa mga sinabi, mga binanggit na batas ni Representative Jokno, parang ang ibig sabihin nun, hindi ka dapat mag-participate. Will not be proper if you will participate, if you have an interest dito sa mga flood control programs ng gobyerno. So, Kong, nasa rules yan ng House? May legal basis ba? Yung, Merong hindi ko na lang matandaan, pero napakaraming batas na sinites. Okay. Representative Chenlo. Pero sir, I think what you want to ask is Congressman, linawin ko lang, is basically in the event that a member of the Infracom turns out to have an interest in any of these contracts, in any of these projects, will his colleagues have the courage to say hindi ka pwede sumali dito? Well, And the enforce it? minority definitely will have the courage to say this. Congressman, linawin ko lang, sabi nyo, hindi kayo pabor dun sa ng proposal na no more changes in the NEP. So, tuloy yung mga insertions ng ng lawmakers sa budget. Hindi So po, kung matutuloy yon, ano kaya ang pwedeng gawin para maiwasan na itong nangyari ngayon sa 2025 and also sa 2024 GAA, yung General Appropriations Act? hindi po tawag doon insertions. Ang ibig po sabihin doon, merong agency errata. Ang ibig sabihin ng agency errata, during the deliberation, nagkasundo yung legislative na baguhin dahil may mga pagkakamali. So it's a mutual agreement between legislative and executive that we have to change this because there's something wrong or napakakulang nito at merong dapat pagkagastusan pero dapat mutual dahil eventually ang mag-i-implement nito yung executive department at dapat siguruhin ng legislative na yung bibigay na pondo may absorptive capacity yung agency na mag-implement. So, ibig nyo sabihin, kung ang insertions ay hindi mutual. Ay hindi. Tinanong ko si Secretary noon, hindi nila alam hindi mutual. Kaya nga ako nag-suggest na ibigay natin yung dalawang heads. Kasi ang sinabi ni Secretary Bonoan, wala silang alam doon sa 100 plus billion na nadagdag sa BICAM at sa small. Okay. So yung insertion sa BICAM lang. Yung disputed insertions, that's what you're saying, Pero, hindi dun sa... Kasi pati small committee, tinuturo eh. Hindi, may small committee, may BICAM. Kaya nga natin sila ang dalawa. Mag-clear ng Saka, ang nagproseso nito, I'm sure, yung mga staff nila. Di ba? That's committee heads eh. So yung mga nagproseso nito, whether there are documents that would warrant an insertion, that would warrant the funding of this project, ang nagproseso nito, yung kanilang mga staff. So they should know. And they signed it. The report. They signed it. So dapat sila ang magpaliwanag. Tapos sir, kanina... Paano pag tumanggi? Sige po, go ahead. Kasi sinasabi ng iba ng mga I think they will not go on record, pero yung ibang nasa executive branch, sinasabi nila, pag tinanggihan naman namin yung gusto ng mga congressman, iipitin kami yan sa pondo, yung mga ganon-ganon ba, merong mga ganong argument? Paano maiiwasan yung ganon? During the time of President GMA, President Tinoy, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Siyempre, dapat baka pa niya ni Presidente yung tao niya.
dapat may instructions na merong hindi pwedeng pakialaman dapat dun sa agenda. Kasi agenda niya yan eh. Kung hindi niya ma-implement yung agenda niya, siya yung sisisihin ng taong bayan. So dapat protektahan niya yung pondo niya. Kung hindi niya mapoprotektahan yung pondo niya, hindi pangako niya. Gaya ngayon, for example, nangako si Presidente, 1 million houses a year. O ngayon, wala. Wala ng pondo. Kung so far, ano bang tingin nyo dito sa Open BICAM process? Anong assessment nyo initially dito sa ginagawa nyo ngayon na participation ng mga civil society groups dito sa budget process? Okay yan, kasi talaga naman you have to justify any pagbabago sa budget, anumang insertions, anumang dadagdagan o babawasan na budget, kailangan ma-justify. Not only to the agencies concerned, but to the public. So far, very positive ang inyong assessment? Yes, magandang development ito para sa transparent budget process, budget approval process. Siguro, ang susunod dyan, ang dapat dyan, hindi lang dapat sa budget approval process. Sa executive, dapat siguro transparent din yung budget preparation process. Kasi doon din may mga pagkakamali doon. Yung meron din naman ng mga ghost projects na nanggaling sa NEP. Siguro na yung mga nasa district engineering level, regional engineering level, mga nagpapalusot din, hindi na natin alam. So we cannot just blame Congress or politicians. We can also look into the activities of yung mga middle officials ng mga agencies. Well, sabi nga ninyo, yung ibang proyekto sa Caloocan ay galing sa NEP na mukhang sablay ang planning. Yung walang isang katerbang kanal na wala namang pupuntahan dahil hindi na paghandaan yung pupuntahan mismo. So that's also, I suppose, an example of what you're talking about now. Pero sir, let me zoom in on one other case. Si Henry Alcantara, Engineer Henry Alcantara, I think was also testifying dyan sa committee ninyo. Of course, district engineer, Bulacan, dati. Mukhang hugas kamay ng hugas. Wala sound. Sir? Yes, okay. Yes, sir. Can you hear me now? Yes, yes, sir. Si Henry Alcantara, Engineer Henry Alcantara, yung former district engineer ng Bulacan was there in your committee kanina. Mukhang hugas siya ng hugas ng kamay. Hindi raw siya involved dyan sa mga anomalya yan. At sinasabi niya na merong engineer at merong mga section departamentong in charge dun sa quality assurance, confirmation of projects, inspections, at hindi daw siya yun. Kayo ba'y naniniwala doon? At anong yung This is my 13th year as a representative of my district. Nagsisinungaling po siya. Nagsisinungaling po siya. Alam niya yan dapat. That's criminal ignorance na yan. Pwede ka pala makulong sa ignorance. No? Criminal ignorance man eh. Or criminal negligence, I suppose. Is a proper word for it. Si Alcantara ba yan? Akala ko si Executive Secretary Medjal Dea. Hindi. Kamukha. Hindi layo. Pero sir, ano? Bakit yun? Namin siya niya, nagsusugal siya eh. Oo. Yan yung na-chismis, di ba? Was he, I didn't kasi get the entire interaction, pero was he also asked about his assets? Kasi there were reports as well previously na meron siyang mamahaling kotse and so much amount daw being lost in the casinos. I think that came from Ping Lacson eh. May binitawan natang figure na 300 million sa casino. I think that came from Ping Lacson. 300 million. Sa Philippines, may Philippine Star columnist na naglabas yan more than a week ago, di ba, Ami? Sa inyo ko unang nakita yun sa Philippine Star na sa isang gabi natalo siya ng 150 million. Yeah. Doon ho ba, napin down ho ba siya doon? Hindi ko kasi napanood yung buo pero was he confronted with those allegations and assertions? Nung nagsimula po kasi mga nakalahati ko lang, I have to go to another committee hearing. So, alam nyo, sabay-sabay yung committee hearing namin dito. Sabay-sabay. Because of the budget hearing. So,
hindi ko nasundan yung kanyang ano. Pero sa Senate, napakinggan ko, bakit tingin ko nagsisinungaling siya. Pero sir, I suppose the easiest thing to do for any public official, especially somebody so public, is a lifestyle check eh. I mean, every year may SALN yan. Although hindi di-disclose sa atin, sir, wala. hindi na nakukuha sa media anymore eh. Not anymore. Pero we never see it anymore. But you guys can see it and you guys can subpoena them eh. Ibangga nyo lang yung SALN ng isang opisyal ng gobyerno versus yung kanyang lifestyle at di na makikita kung may violation ng forfeiture Declaration. Oh. Pero may power bang ang Congress na gawin yon? Yes, of course. Pero You can summon the BIR filing saka yung yan na nga you can get kasi pero kung anti-money laundering kasi they need a case. Yeah. They need a complaint. Alam niyo, meron ng pipirma ng executive order si presidente para magkaroon ng investigation, di ba? So, body. Tingin ko, magkakagulo lang kung iba-iba yung mga findings eh. Baka may kanya-kanyang interest, iba-iba ang findings ni presidente na nagsimula nito. Palagay ko, yung kanyang independent commission, dapat yun na yung magtapos nito. Yeah. Yan ay tatanong ko eh. Kapag nag-umpisa na yung independent commission, tapos na yung sa House, titigil na. Considering na Mr. Saldico is being linked to one of the contractors. Tapos meron ngang issue about the insertions, budget insertions. Ititigil ba ng House yung probe ninyo? That was the motion of Congresswoman Laila De Lima, pero hindi na aprobahan yung kanya. Kasi kung yung independent commission, I'm guessing na iimbitahan nun yung mga congressman. Yes. Kung sino man yung masabit, kung sino yung ma-identify, ma-link, iimbitahin yun. Di ba? Para lang walang conflict of interest na masabi mga tao, di you give way na lang to the independent commission. That's also my opinion. That's also my opinion. I think that's the opinion of the minority in the House. So, in relation sa tanong ni Ami, Kong, marami bang congressman ang sumusuporta dun sa independent commission na pina-float ni Vince Dizon, ni Presidente, ni Tito Sen, Kiko Pangilinan. So, yung House ba may ganong klaseng overwhelming support or yung minority lang? Katulad ng pagkakasabi nyo. Hindi namin na papag-usapan yan, pero I suppose that the allies of the President should support him. Marami-rami yun, ha? That's a super majority. Yes. And we support the President for an independent. Okay. Pero, kasi, tinatanong namin yan, Congressman, kasi nagtatanungan na rin daw pati mga kaalyansa ng Presidente. Gaano ba kalayo to balak dalhin ng Presidente? Dahil mukhang may masasagasaan nga daw na kaalyado niya. I think the President owes it to the people to ano yung sinimulan niya. Okay. Okay, may Pablo Pawok? Okay na muna. Okay na. Okay, maraming salamat for talking Hindi to us. Hindi ba gusto malaman kung sino yung gusto kong presidente ni Ginoong Ronald Llamas? Running mate ba? Running mate pinag-usapan natin? Oo, kanya. Binubuo ko na. Huwag na lang. Binubuo ko na yung cabinet ko, Kong eh. Binubuo ko na yung cabinet ko. May campaign manager ka na. May cabinet na ako eh. Ano yan, wood o metal? Ayun, nasa likod ni Congressman, cabinet na. Si Gretchen Ho, di ba? DSWD. Tapos si... Malamag ito eh. Defense. DND, di ba? Defense, oo. Tapos si principal, si Reggie, si Regina. DPWH. Hindi, DepEd siya dapat, principal nga pala, DepEd. Tapos si Richard Heydarian, ambassador sa Ukraine. Sabi niya, bakit daw sa Ukraine? Sabi ko, dahil mas kailangan ka rin kaysa dito. Si Sebastian Chua, Ronald. Ha?
Ako yun. Aking ambassador plenipotentiary sa China. Ayun. Okay. Okay, nagkakaroon na tayo. Okay na. Maraming salamat. Salamat. Kalooban, Sige. Second District Thank you, Congressman Egay Erice. Congressman. Thank you, sir. Thank you. Thank you.